ay naka-recover na sa pagtutok doon sa Senate hearing kahapon. Senate hearing na bumabale-balentong ang mga testigo, talagang kanya-kanya ng salba ng sa kanilang mga leeg, mga ulul. Kung sa tingin ninyo, kayo'y makakataka sa pananagutan, malapit na ang inyong mga panahon. Alam nyo naman, gaya ng sa pag-ibig, walang forever. So sa tingin ninyo, hindi kayo mapananagot sa inyong mga kasalanan laban sa ating bayan, malapit na po kayong magbayad para sa mga kasalanan ninyo. Kayong mga korap, malapit na mga panahon ninyo. Ilang tulog na lang yan dahil galit na galit na ang taong bayan. Habang lumalangoy sa tubig baha, kayo nagpapasasa. So kahapon, ano nakita natin? Bukod dun sa pagsisinungaling nung tao ni Angara na nagsalita na nung minsan, na-capture sa camera, nagbigay siya ng 8 billion, ngayon binabawi. Eh siyempre, yung 8 billion na yun na sa Malacanang idiniliber, eh siyempre, ang idadawit yun, walang iba kundi ang bangag sa Malacanang. Dahil sino pa ba ang pagpupuntahan ng perang yun kung hindi ang bangag sa Malacanang? Kaya naman, mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon, hindi naman yung mga bale-balentong na mga testimonya ng mga nagsisinungaling na lahat sila ay corrupt, kung hindi, kung ano ang sinabi ng minority. Yung minority of 8 sa Senado ay nag-issue po ng minority report na nagkukumpirma na talaga naman pong lantara ng kababalaghan sa mga proyekto infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Sinabi nila na mayroong mga ghost projects, sinabi nila na mayroong mga substandard na mga proyekto, sinabi nila na mayroong sabwatan sa bidding, nayarian sa bidding, at syempre, pagdating sa pananagutan, ang sinisi nila ay ang Kamara de Representante at bagamat hindi pinangalanan, talagang yung liderato ng Kamara dahil sila naman ang nagbigay ng pondo, lalong-lalo na doon sa mga manumalyang mga proyekto, yung mga insertions na tinatawag. Pangalawa, sila rin ang may kapangyarihan na dahil sila ang gumawa ng pangtao ng budget, dapat sila rin ang nagsiguro na yung pera ng taong bayan ay nagastos ng tama. Kaya nga meron tayong tinatawag na plenary powers ang Kongreso, no? Para nga siguraduhin na tama ang paggastos sa pera ng taong bayan. Abay, kaya naman tayo gumawa ng Kongreso, hindi lang para masiguro na hindi tayo pagbubuwisan, na hindi tayo kinukonsulta kung paano gagastusin nating pera, kung hindi. Yung ating mga ginawang representante, sila rin ang magsisiguro na magagastos sa tamang pamaraan ang ating pera. Pero nangyayari po, yung mga representante natin, sila ang naglalapak. Kaya ang basihan ng pananagutan sa ayon sa Minority Report, itambaluslos ay malinaw. Siya ang liderato, siya ang leader ng House na nagpapasa ng pantaon ng budget. Siya ang nag-approve ng lahat ng mga insertions sa ginagawa ng mga mambabatas. Dahil after all, as Speaker of the House ng Administration Party, ang dapat niyang gawin ay talagang maipasa yung budget as requested by the President. At kung yan ay nabago, yan ay dahil sa approval ni Tambaluslos. Pangatlo, siya ang may responsibilidad na masiguro nga rin na ang pera ng taong bayan ay nagagastos sa tamang mga pamamaraan. At pang-apat, siya rin ang may responsibilidad na masiguro nga na yung mga nagkakamali at mga lumalabag sa batas ng mga kongresista, mga senatong at mga kontratista ay nakakasuhan na imbestigahan at napaparusahan. Siyempre, ang Tambaluslos ay lulusot yan sa pananagutan. Pero paano naman siya ngayon makakalusot dito sa testimonya ng dalawang testigo, napakatapang babae, talaga ako, saludo ko sa mga kababaihan, hindi umaatras sa laban, na nagsabi na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay ay pag-aari ni Tambaluslos. Tambaluslos, magkano bang sweldo ng Speaker of the House? Sabihin na natin 4 million a year. Saan mo kukunin ang 1.6 billion na halaga ng bahay na yan? At mantakin ninyo, hindi lang naman yan ang bahay niya dyan. Ako nakarating na mismo sa bahay niya dyan sa McKinley na mahigit 1 hektarya. Pero yan ay nakuha nila, nakamkam nila yan panahon ng martial law. Kaya nga po, ang balita ko, nung buhay pa ang tatay ni Tambaluslos, talagang nag-aaway sila ng tatay ni Bangag at ni Bangag mismo dahil nga ang reklamo nila, hindi nag-iintrego ang tatay ni
Tambaluslos. Kaya naman napakalaki ng bahay nila sa Forbes Park na una. No? Alam ba yung bahay na yon? May tennis court, may swimming pool, 1 hektarya mahigit ang bahay na yan. Tapos ngayon, namili pa. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng 2 testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling na agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang inaasahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na merong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang ideposito sa bangko yan. Yan yung imbakan ng basura. At siyempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng 2 testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaluslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang imbakan. Can you imagine kung ganong karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling ng agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung 2 bagay na yan. No? Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Naku po, talaga namang pong hindi ko akalain na ang pagnanakaw pala galing sa kaban ng bayan ay talagang po pwedeng maging genetic. Kung ganong kasama ang ama, ganun din ang anak. Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung ganong kabulok ang pinanggalingan, ganun din kabulok ang magiging prutas. At yan nga po ang nalalaman natin ngayon at napapatunayan na yung 30 Tamarin, 3,000 square meters, Forbes Park, purchased for 1.6 billion, ay binili lamang, pinabili ng Bangag kay Tambaluslos para gawing imbakan ng pera. O ngayon, sasabihin ninyo, walang pananagutan si Tambaluslos. Hindi ako naniniwala kasi nasunod-sunuran lang si Tambaluslos. Unang-una. Kaya nga nabubwisit ang mga Marcoses ng mga magkakapatid dyan dahil alam nila na gaya ng ama niya, nagsasariling sikap yan. Hindi nag-iintriga. Hindi intriga pala, entrega. Iba pala intriga sa entrega. Hindi nagbabayad, hindi nagbibigay ng share sa mga Marcoses na alam naman natin, hindi naman siya magiging speaker kung hindi dahil siya pinili ng bangag niyang pinsan. Di ba? So, syempre, ang inaasahan nila, share and share alike. Pero hayan, lumabas po ngayon sa hearing no, na talaga namang pong malinaw na si Tambaluslos gumalaw, sumunod, binili ang 30 Tamarin para gawing imbakan ng basura nila dahil alam ni Bangag na napakadaming pera ang kikitain nila doon sa asukal, doon sa bawang, doon sa sibuyas, doon sa isda. Usama niyong isda dyan dahil crucial po dyan yung kalihim ng agrikultura na nasa larangan din ng fisheries. No? At siyempre, sa mga proyektong infrastruktura. Di ba? At yan nga po ang lumalabas. Dahil sa isang transaction pa lamang, hindi pa natin alam kung manong kubra, magkanong kubra ni Bangag doon sa budget na 6 trilyon na isinungnitin sa Kongreso, meron pang karagdagan na 100 billion na insertion na ang sabi ni Zaldico ay siya mismo ang nag-deliver ng 25% o 25 billion. Ang magtataka lang kayo, wala ba silang kabusugan? Wala na ba talagang katapusan yung kanilang paghahangad sa mas marami pang kwarta? Biro mo, 20 anyos na silang nagnakaw sa kaban ng bayan na panahon ng martial law. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang gawain nila. Hindi na ba sila natuto na talaga ang Pilipino, hindi na yan magbubulag-bulagan? Hindi na ba niya ma-realize na pinagbigyan lang siya ng huling pagkakataon para
iayos ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero ngayon, lalo pa niyang binaboy ang pangalan ng kanyang pamilya dahil at least ang kanyang ama hindi binigyan ng kahit sinong paratang na nagdodroga ng cocaine. So ito, college dropout na, palagi na kamot sa ulo pag dumarating ang bagyo at merong aberya. Tapos ngayon, lumalabas, singhot pa ng singhot at gaya ng ama, walang kabusugan sa paglamon ng kaban ng pera galing sa kaban ng bayan. Napakasama naman nakapalaro ng Pilipinas. No? 20 anyos na sa isang diktador na matakaw, ngayon na naman, pang-apat na taon na sa isang diktador na bangag pa na magnanakaw din, na wala pang utak at wala ngang pinag-aralan. Ayan, sisihin natin ang mga sarili natin kung bakit siya ngayon ang presidente, pero talagang mas matindi ang ating pananagutan kung papayagan pa natin manatili sa pwesto ang isang magnanakaw na bangag pa na walang solusyon sa problema ng bayan pagdating sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, pagdating sa kagutuman, at syempre ngayon, kinakaladkad pa tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Palibasa, wala sa kanyang mga anak ang papupuntahin niya para mamatay para sa mga Taiwanese. Diba? Sabi sa inyo, dapat baguhin na ang national anthem. Under a bangag president, ang mamatay na para sa Taiwan. O, ako, kayo na lang po yan. Kayo na lang po yan. Dahil ako, hindi ako magpapakamatay para sa mga dayuhan. Para lamang sa inang bayan. Para lamang sa kapwa Pilipino. So ngayong nagtugma-tugma na po ang mga sinabi ni Zaldico, ang sinabi ng testigo na meron talagang mamamahay na binili si Romualdez, na tinutukoy naman ni Zaldico na ito nga yung biniling bahay sa ayon sa kautusan ng bangag na bilhin niyang bahayan para dyan i-imbak ang mga basura nila. Ano nang gagawin ninyo? Ako ngayon namingilabot. Napansin niyo ba sa hearing na nagtatanong sa witness ang sasagot si Senator Ping? Ewan ko ba kung ano nangyari kay Senator Ping? Talagang hinahanga ako po yan sa Senator Ping. Nung siya nagtago, ako pang tumayo tagapagsalita niya. Kasi nga, bilib na bilib ako kay Senator Ping dahil sa mulat-mula, siya talaga yung naninindigan laban sa pork barrel, laban sa pagnanakaw ng mga congressman at senatong pagdating sa pantaon ng budget. Bakit ngayon? Parang meron siyang pinagtatakban. Hindi ba malinaw sa kanya ngayon ang pananagutan ni Martin Romualdez? Hindi ko maintindihan na alam naman niya bilang isang mambabatas din kung ganong makapangyarihan ang leader ng Senado at ng Kongreso. Wala pong demokrasya dyan. Siguro sa Senado, dahil lahat sila ay merong mandato galing sa buong bayan, mahirap maging diktador ang Senate President. Pero dito sa Kamara, pag ikaw ay Senate President at binigyan baspas ng Presidente, sunod-sunod ka lang. Miski ikaw ang hari sa iyong distrito, ikaw ay sunod-sunuran lang sa speaker. At dahil nga ang budget po, ang pinaka-importanting katungkulan ng mga mambabata sa mababang kapulungan, mga congressman, talaga ang number one influence ng speaker pagdating sa pantaon ng budget. Kung gusto mo maka-insertion, kailangan may initial yan speaker. Otherwise, kahit aproban pa yan ng secretary ng DPWH, kapag merong humingi ng mas malakas, tanggal ka. Kasi simple lang po yan eh. Sabihin natin 10 ang budget. Okay, kapag meron kang tinanggal na 1 billion, may pagkukunan ka, may mawawalan. So siyempre, kung malakas yung isa kay speaker, kung muna 1 billion, meron natanggalan. O paano ngayon kung magreklamo yung natanggalan? So talagang in the end, it is only the speaker that will decide kung sinong po pwede magkaroon ng insertion. Siya lang ang susundin, pati na Committee on Appropriations. Kaya naman, ang committee chairman ng appropriations dapat talaga sunod-sunuran kay speaker. Hindi po nangyayari yan na may sariling takbo ang committee chairman ng appropriations. Yan lang pong trabaho niya ay ipagpatupad ang gusto mangyari na speaker. At siyempre, kaya naman nasusunod ang gusto ng speaker dahil yan ay merong approval. Whether or not express galing sa presidente. Dahil ang speaker naman ay talagang ipinili ng presidente. So mga kaibigan kahit gano'n nilang tangkain na pagtakpan ang kanilang pagnanakaw, lumalabas na ang totoo. Ang nakuha ko sa hearing na yan, unang-una, yung bata ni Angara na yusek sa DepEd,
sinungaling pagdating dun sa 8 billion. Dahil ako, nakita ko sa mga naunang paghihiring na sinabi talaga niya na siya mismo nag-deliver na 8 billion dyan sa Malacanang. Okay? At yung 8 billion na yon para ES-SAP. Tapos ngayon, tinatanggi niya. Ang tanong, saan napunta yan? Now, dun sa minority report, bagamat sinabi nga nila na may pananagutan ang Speaker of the House, ang tanong, sino pa ang nag-utos ng lahat na ito kay Speaker? At siyempre, walang ibang patutunguhan yan kung hindi ang Presidente mismo. Dahil ang Presidente mismo ay pinsan buo ng Speaker at siyempre, hindi naman siya magiging Speaker kung hindi dahil sa Presidente na nagsabing gawin natin siyang Speaker. Di ba po? So, mga kaibigan, sa akin ang pinaka-importante, at least, kumpirmado ang 30 Tamarin, 3,000 square meters property sa South Forbes Park, pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawing lamang tambakan ng basura galing sa mga agricultural smuggling at galing sa mga tongpats sa infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Ang tanong, anong gagawin nyo mga kababayan? Ang tanong sa kasundaluhan, hindi pa kinakailangan ng protektahan ng taong bayan sa ganitong lantarang pagnanakaw ng kaban ng bayan? Hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang mawala ng Republika ng Pilipinas? Hanggang kailan tayo magtitiis? Nalalangoy tayo sa baha, samantalang linalamon ang pera na nakalaan sana para maibsan nga ang epekto ng tag-ulan sa ating bayan. Ilang tulog na lang po, bagyo na naman. Pebrero na po, magtatag-init hanggang Hulyo. Pero pagdating po ng Agosto, haya na naman ang mga bagyo, langoy na naman tayo, wala na naman tayong aasahan sa mga flood control projects dahil nilamon na ng mga bangag, ng mga tambaluslos, ng mga senatong at mga congressman. Hanggang kailan kayo magtitimpi sa hirap? Hindi na ba kayo nahihirapan? Hindi na ba kayo napapagod? Pwede ba? Paglaban nyo naman inyong mga sarili. Pag tayo nanindigan laban sa korupsyon, hindi tayo nagpapakabayani para sa iba. Nagpapakabayani tayo para sa ating mga sarili. Dahil kinakailangan natin yan, ninanako nilang pera para nga maibsan ang mga paghihirap natin pag nagkaroon ng baha, para magkaroon tayo ng libreng gamot at libreng gamot ay isinulong na natin ng batas na ngayon ay kinukurakot pa nila. Pag-usapan po natin kung naibalik na yung pinababalik ng Korte Suprema sa gobyerno, dahil ang alam ko, mukhang hindi naibalik yan at ang gagawin lang nila, parang sa budget din nila kukunin na hindi naman po talaga yan ang intensyon. So mga kaibigan, pasensya na po, titigil na ako dahil ako'y tumataas ng high blood pressure. Okay? Pero ako po'y magpapasalamat at ang aking huling mensahe sa inyong lahat, hanggang kailan tayo magtitimpi? Gising na Pilipinas. Tama na, sobra na. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, Pilipinas, paglaban po natin ang ating mga sarili. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabing, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at mahal ko po ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito lang po ang lupa kong mamahalin kahit nasan man ako. Maraming salamat po. Bye.